Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. So, Bueno, maupo muna kayo at mag-usap tayong parang magkakatabi lang sa isang paborito nating kapihan. No? At kasi ang ating pong pag-uusapan ngayon ay yung latest chika sa politika. Akala mo teleserye sa gabi pero ang totoo pang-bar exam ang plot twist natin dito sa episode na to. At yung mga nakarang episode natin, although nagbibiro tayo pero kung susuriin ninyong mabuti, ang aking mga dinidiscuss parang question sa bar exams. Ganito kasi yun. May binalita po ang GMA Network. Nito lang, tungkol kay dating Congressman Mike Defensor. Ito pong idolin ninyo. Ito tong mama, nag-post ba naman ang lodi ninyo sa social media na may magaganap daw na Senate Blue Ribbon Committee hearing. Itong nakakapagtaka, saan gaganapin yung Senate Blue Ribbon Committee hearing? Alam niyo ba kung saan? Sa isang pribadong events place dyan sa may EDSA. So nung marinig ito ni na Senator Win Gatchalian, siyempre, yung tunay na chairman ng Blue Ribbon Committee na si Erwin Tulfo, si Senator Erwin Tulfo, siyempre napaaray yung Senado. Sabi tuloy sa balita, niloloko tayo Niloloko niya ang taong bayan. Pinag-aaralan ng araw ni na Senator Win kung ano yung legal na aksyon o legal na akbang na pwede nilang isampa laban dito kay Senator losing senatorial candidate to kasi way back two senatorial elections ago. Dalawang beses na itong tumakbong senador ang pagkakaalam ko, at medyo hindi sineswerte to sa Senado, pero ngayon umaaktong parang senador at nagyayaya ng Senate Blue Ribbon Committee hearing outside of the Senate premises. So para mas maintindihan natin kung bakit umabot sa ganitong level ng tensyon, kwentuhan natin gamit ang batas. Pero doon po sa paraan na hindi po sasakit yung ulo ninyo, So, alam niyo sa totoo lang, yung kapangyarihan na ipinahiram ng ating mga kababayan sa mga public officials, hindi niyo po pwedeng ipahiram yan sa iba, At yan po ay kumbaga eksklusibo lamang kung sinong public official ang pinagkatiwalaan na mag-conduct ng investigation in aid of legislation dyan sa Kongreso. Sila lang dapat kung sino hinalal ng taong bayan at hindi kung sino-sino lang na pwedeng magpatawag ng Blue Ribbon Committee na wala namang otoridad at kapangyarihan na ibinigay sa kanila ang ating saligang batas at mga rules and regulations ng Senado. So mahirap yung gano'n na basta-basta ka nilang papasok sa eksena at umaasta na parang isang mambabatas at nagpapatawag ng Senate Blue Ribbon Committee. Okay, so sa ilalim po ng ating 1987 Philippine Constitution, Article 6 na naman to, Section 21. Ang Senado po, ang Kongreso, sila lang dalawa ang may kapangyarihan na magpatawag na tinatawag nating inquiry in aid of legislation. Sila lang ang pwedeng mag-imbestiga gamit ang pangalang Blue Ribbon Committee. So, bakit tinawag na Blue Ribbon yan? Yung Blue Ribbon Committee, bakit siya tinawag na Blue Ribbon Committee? Kasi yung Red Ribbon, ang pangalan niyan, kasi kung kung ganito yan, kasi kung Red Ribbon, ang pangalan niyan, ibis na subwena, ang iserve niyan sa tao, baka mamigay sila ng chocolate cake sa mga resource person. So, kasang problema dito, si Mike Defensor po ay isang dating kongresista. Ang keyword natin dito, dating kongresista itong si Senator. Senator ako ng Senator kasi tumakbo Senator to Dating kongresista, representing ang isang distrito ng Quezon City, itong si Mike Defensor. Sa madaling salita, isa siyang ganap na private citizen na ngayon kasi nung tumakbo tong senador, natalo. Nung tumakbo tong mayor sa Quezon City, natalo. So, isa na siyang ganap na pribadong mamamayan. Parang tayo lang, Kalibel na lang natin yan. Mga private citizens tayo, di ba? Parang ex mo lang. Wala na siyang karapatan magdesisyon kung saan kayo kakain
At lalong-lalo na wala siyang karapatang magtakda kung kailan magkakaroon ng Senate hearing. Okay? So, sabi nga ni Acting Senate President Win Gatchalian, isa lang po ang Blue Ribbon Committee, no, sa Senado, no, at sa buong Pilipinas. Hindi po pwedeng dalawa yung Senate Blue Ribbon. Yung isa nasa loob ng Senado, nagko-conduct ng hearing in aid of legislation. At meron pang isa na nasa events place, private events place. Abay, that will create confusion among the people. Ginugulo mo ang sistema, yung pamamalakad sa ating institusyon dyan sa Senado. At magtataka sigurado ang tao, ba't Senate Blue Ribbon tapos nasa private events place? No? Bakit wala doon sa conference room ng Senado? Bakit nandun sa function hall ng isang events place na malapit sa EDSA? Okay. So, bakit ang lakas ng loob ni Mike Defensor na gawin tong mga bagay na to? No? Pag ginawa niya to, ginagawa niya na nga to, may ano ba liability niya? Pwede ba siyang makulong? At ano yung mga potential liabilities? Dahil nag-imbita siya, no, ng Senate hearing habang hindi naman siya senador, may mga batas na nag-a-apply sa kanyang ikinikilos, mga batas na nag-aantay sa kanya. Kung sakaling ituloy niya, no, ituloy ni na Senator Tulfo ang pagsasampa ng kaso. So, sabi nga ni Erwin Tulfo, sabi nga ni Win Gatchalian, pinag-aaralan na nila no, kung ano yung dapat ipasok o isang pangreklamo laban dito kay Mike Defensor. At ang isa sa mga potential yung usurpation of authority, no. Ito po yung kaso kapag nagpanggap ka na may posisyon ka sa gobyerno na hindi naman talaga posisyon mo, hindi naman talaga sa iyo. Parang yung guard sa subdivision nyo na kung umasta, akala mo chief of police ng buong Pilipinas. Kung nagpatawag ka ng legislative hearing nang walang basbas ng Senado, pasok ka sa banga ng usurpation of authority. Tapos, ano pa yung other potential liabilities of Mike Defensor dito? No, kung tutuluyan siya nitong nina Erwin Tulfo, nina Win Gatchalian at kung sino mang official pa ng ating pamahalaan, no, magiging liable siya for unlawful utterances, no, yung false news. Sa ilalim po yan ng Article 154 ng Revised Penal Code. Bawal po magpakalat ng fake news na pwedeng makasira sa kaayusan ng gobyerno. Ang pagpapakalat po na may lehitimong hearing ang Senado sa isang pribadong lugar ay pwedeng lituhin ng publiko. Sabi nga sa kalsada, gawa-gawa ka na naman ng senaryo, no? Gumagawa-gawa ka na naman ng mga usapin, no? Ng mga kontrobersiya, no? Laban sa ating pamahalaan. Ito po ay hindi makakabuti sa ating kasalukuyang sitwasyon dito sa ating bansa. Ang dami na nating problema tapos may mga tao pang ganito, mga dating officials ng ating gobyerno. Pero magugulat ka, parang sila yung gustong-gusto magkaroon ng gulo dito. Ngayon, pwede din maging liable for sa cyber libel yan. Kung sa social media niya pinost o may mga nasirang pangalan dahil sa mga maling paratang na kunwari ay galing sa Senado, pwedeng pumasok ang Cybercrime Prevention Act of 2012. So doble ang parusa rito, mga amigos, mga amigas, no? At katulad niyan, nagpa-meeting siya, no? Nagpapatawag ng committee hearing at ginamit yung Facebook, ginamit yung YouTube, ginamit yung TikTok. Tapos nakapagsalita ng hindi magaganda sa mga politiko, sa mga opisyal ng gobyerno, magkakaroon ng potential liability under cyber libel. Okay? So, meron ditong isang seryosong tanong mula sa mga estudyante ng batas. Paano kung may pumuntang ang witness doon sa EDSA at nag-execute ng affidavit? May visa ba yun? Ang sagot, wala. Zero. Dakdak lang. No? Diba? So, kasi, alam niyo po, sa remedial law, para maging valid ang isang ebidensya o testimonya, no, o testimony sa Kongreso, dapat sumunod ito sa tinatawag na due process. May tinatawag na 3-day notice rule ang Senado bago mag-hearing. At dapat may opisyal na stenographer na nagtatala ng bawat salita. So habang nagkakonduct ng hearing, no, habang may investigation,
merong nagre-record lahat ng mga sinasabi ng mga resource persons at ng iba pang mga opisyales doon sa loob ng committee sa Senado, no? At ando doon din yung stenographer na sabi ko nga magtatala ng bawat salita. Kung magtatayo ka ng sarili mong version ng hearing sa labas ng Senado, ang mga testimonya doon ay parang mga pangako ng politiko tuwing kampanya. Diba? Napakagandang pakinggan. Pero walang legal na bigat. No? Hindi mo pwedeng gamitin yan para magpasa ng batas. No, kung ano man yung naimbestigahan at naging resulta ng investigation mo in aid of legislation, walang bisa yan. Hindi mo pwedeng gamitin. Kasi wala ka namang otoridad para mag-conduct ng hearing. No? Hindi mo magagamit yan sa pagpasa ng batas. Unang-una, hindi ka naman senador. Ha? At hindi rin yan protektado ng parliamentary immunity. No? Lahat ng mga tao mong sasalita doon, walang proteksyon ng parliamentary immunity. Pwede silang balikan ng kasong libel or perjury ng mga taong inaakusahan nila. Tulad niya, kanina narinig ko na nga si Senator Kiko Pangilinan na pag-aaralan at buweltahan niya ng legal ng mga may kagagawan niyang mga committee hearing outside of the Senate premises. Alam niyo po, may sikat na dito na kaso ang Supreme Court. Ito yung kaso ng Bengson versus sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang sabi po ron, dito sa kaso ng Bengson versus Senate Blue Ribbon Committee, ang sabi po ron ng Korte Suprema, kahit gaano kalawak ang kapangyarihan ng Blue Ribbon na mag-imbestiga, kailangan pa rin irespeto ang karapatan ng mga tao at dapat laging may legislative purpose. No? Ibig sabihin, kaya ka nag-conduct ng hearing, gagamitin mo yun para sa paggawa ng batas o pag-amyenda ng batas o pagrebisa ng isang batas. Kung ang isang pagtitipon ay ginawa lang para magparinig, umepal, mag-ingay sa social media, o gumimik-gimik na wala namang kinalaman sa totoong pagpasa ng batas ng bansa, hindi po yan pwedeng tawaging hearing, press conference yan, na may kasamang merienda. Okay? So, okay lang yan. Magpa-press conference kayo, part yan ng freedom of expression. Provided na hindi kayo lalagpas doon sa limitasyon na sinasabi ng ating saligang batas. Otherwise, you will be held liable for libel and other violations of the law. Okay? Alam niyo po, ang aral dito para sa ating lahat, huwag basta-basta magpapadala sa mga nakikita sa Facebook o kaya sa TikTok na may titulong Official Hearing, Blue Ribbon Committee Hearing sa isang events place. Ang mas maganda, tingnan muna natin kung ang pumupukpok ng gavel ay nakaupo sa totoong Senado o nakaupo lang sa upuan ng isang hotel. Baka mamaya ang upuan yan, modo black pa, tapos may pilay pa yung paa. Walang silbi yan, walang legitimate stand yan, sa ilalim ng ating batas. Ngayon, itong peking hearing na to, sa tingin ng marami, naghahanap lang ito ng atensyon sa publiko. Nagpapaingay lang to ng pangalan. Di natin alam kung bakit at ano ang talagang purpose nito. Malamang tatakbo sa Senado o sa Kongreso o sa pagka-mayor. So, kaya yan nag-iingay, Kaya kahit minsan walang kadahi-dahilan, walang kakwenta-kwenta ang pag-uusapan, magrarally daw sila, magpi-people power daw sila, pero makita mo doon sa EDSA, bilang na bilang mo sa daliri mo kung sino yung sumasama sa kanila. Walang hatak walang following, nagugulo or nag-iingay lang talaga, So, abangan po natin kung ano ang susunod na hakbang ni Senator Tulfo, ni Senator Gatchalian, ni Senator Kiko Pangilinan.
So, sa ngayon, manatili po tayong mapanuri para hindi tayo basta-basta niloloko ng mga nagpapanggap na may kapangyarihan at sasabihin na magkakaroon ng Senate Blue Ribbon Committee outside of the Senate premises. Okay, class? Dismiss muna tayo.